much the voices for that wonderful song nga ilang ikanta mga igsoon. Upon listening to that song when we all get to heaven, when it comes to singing mga igsoon and music, mas dali ra gyud matandog ang ako nga kasing-kasing. Sometimes we tend to get emotional upon hearing the messages in song mga igsoon. And very fitted siya sa ako ang suitable sa ako ang wali. Like imagining that time will come mga igsoon nga kung mubalik na ang Ginoo, all of us will get to heaven. And by that time, we will shout for victory and rejoicing God for eternity. Mga igsoon, nindot kayo ang mensahe sa awit mga igsoon. Mura na taog, mutulo na akong luha sa maong nga awit, pero nakita na kung anong namang kuidagway dinaa sa screen. Wa man ko na-aware nga naa di picture ngayon anak. No? Nagkatawa ko mga kaigsunan. But anyways, I am happy to see some familiar faces this morning. Kay naa din niya ang ako ang mga former nga mga mentor sa SPAC. Lisod kining mo istorya ta sa tubangan nga naa din niya ang ato ang mga teachers before, no? Ako alang kuan si Sir Ortizano family, si Ma'am Karen Banay. I think wala si Sir Richard nga kauban nato karon. And also naapod si Sir Ransolin Bayeta, ang research nga teacher. Mauna nga kung mag-research mi sa una, muduol ko sa iyaha. Murag makulbaan na gid ko kay manggawas ng mga laglom kay nga mga English, no? Maglisod gyud ta og sugakod. And also nakita po nako si Sir Amor, no? I don't know murag naa siya dito dapitas likod, and si Sir Banasing. And sa tanan, no? And I am very proud mga igsoon because for 10 years nga nag-eskwela ko sa SPAC since junior high, senior high to college, I considered it as my second home. And I am very comfortable staying in SPAC. Mauna, kung namoy mga anak, mga igsoon, nindot gyud kayo ang SPAC. And I am very proud, sir and ma'am, that I am a product of South Philippine Adventist College. Amen. Makakita ko nila mga kaigsunan. Very fresh in my mind. Ma-recall nako ang akong self 10 years ago. 10 years ago, mga kaigsunan sa SPAC, grabe gid ko ka hilumon. Sa fulod sa pulo katuig mga kaigsunan, wa gid ko ning dawat even opening prayer. Kay kung tagaan ko, muuli gid ko sa among balay. My fear is public speaking. Mao ni weakness nako mga kaigsunan. And I don't know nganong karon nakatindog ko atubangan sa inyo ha. And I believe it is God who made me this far, nga nakatubang ko sa iyang utubangan. Amen. That is the power of God, mga kaigsunan. Magkatawa ko mga igsoon sa una, ingnan ko lang ha. That's may tawag na sa kwarad to ikaw opening prayer biki, kitay mo dala, ang ato nga section mo dala. Di gid ko mo dawat anak mga kaigsunan. Ambot, og ngano, pila kawali ang gihatag nako to nag-college na ko dito kay theology na lagi, di po ko muwali. Kay galikay kog dagko nga simbahan, pero tanawa asa ko gidalas Ginoo diri ra gihapon sa dako nga simbahan. Pero this morning mga igsoon, di na nato dugayon kay ang atong oras is already 11. No, 11:1 sakto gid mga igsoon. Okay, I think ready na ang ato ang presentation. Okay. Before we proceed, mga kaigsunan, let us invite the Holy Spirit through prayer. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, I acknowledge myself as a broken vessel of yours. But you are there to fix me and restore my nature. And help me, O God, to be your instrument of your peace. Use me as your mouthpiece as I deliver your words and bring hope to humanity. Thank you, Lord, for dying on the cross. Because of your blood, we have been redeemed through condemnation. Father, I invite your Holy Spirit to give us the knowledge and wisdom that we needed as we're going to comprehend all the lessons that we're going to extract from the Bible. Thank you, Lord, for the assurance of salvation.
In the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So this morning, mga igsoon, mga higala, I think wala pa ang ato ang presentation. Okay. Okay, Nana. Asa mo na ito ni i-point ni? Dire. Okay, di man mo gana itong remote. So, nining kamuntagon mga kaigsunan. I know some of us is very exhausted sa ato ang mga trabaho throughout all the week mga igsoon. But God has been so good with us nga naata karon dinias sa sulod sa iglesia sa Adam Center Church makikuban kanya sa adlaw nga igpapahulay. And this morning mga igsoon, my topic is all about escape from a turmoil. Kung atong tanawon mga kaigsunan, our world today is very dangerous to live. And I have heard mga kaigsunan sa news 3 years ago, I think that was 2021 or 2022. Wala gihapon. Okay. Kung atong tanawon mga kaigsunan, our world today is very dangerous. And that is why some of our scientists, I don't know if you have heard about it, I mentioned it last year, nga some of our scientists na expedition nga gibuhat, they are searching for life dito sa uban nga mga planeta for a reason nga kung magunob ang atong kalibutan, they will migrate or mubalhin sila sa lain nga mga planeta. Because even the atheists, even those people who don't believe in God, they believe that this world matapos yun, whether we like it or not, mga kaigsunan. Gani sa ato ang kinabuhi karon. Okay, asa naman na naabot? Okay, balik na to gamay. Okay. So that is why mga kaigsunan, in our key text, according to John chapter 16, no? Verse 33. Ingon siya, I have told you these things so that in me you may have peace. I don't know mga kaigsunan, dinis kalibutan, kinsa may naka-experience of peace. Adlaw-adlaw, pataas ang kamot. Kinsa man ang wa ni bati o kalinaw, matag-adlaw, taas ang kamot. O maulaw mo, nibati, pero temporarily. Dini sa kalibutan, unsaon man nato pagkabati og kalinaw, nga kada taod-taod na may bills. Bayad na pod, kuryente na pod, maintenance na pod, tambal na pod. Wag yo'y kalinaw mga kaigsunan, ilabi na usahay, kung magpuyo ta sa mga daghang mga balay, ang atong mga silingan, magsigig bidyoke, magbinuntagay, mag-inom, magtinigbasay, wag yo'y kalinaw. Nga mabat na nato, dinias kalibutan mga igsoon. Gani, ingon diya sumpay, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Nindot kayo mga kaigsunan. I know that the nature of man, mga kaigsunan, ang ato ang natural nga response kung naay crisis, naay disaster, naay mga kalibog sa ato nga kinabuhi, nangita gyud ta og solusyon. We are searching for an escape route nga unsaon man ako ni nga masulbad kini nga problema. And I remember mga kaigsunan, wa ko kitaan ni nga movie, a similar movie lang katong ginatawag nga Prison Break. No, kining escape mga kaigsunan, they are very sa tawagan ni skillful. Grabe ka imaginary or visionary ang ilang unahuna mga kaigsunan nga sa pila lang ka duration of time ilang na memorize ang tibuok rooms diha sa prisuhan. And it helped them nga nakaikya sila dito sa prisuhan nga grabe ka gwardyado mga kaigsunan. Ug sa ato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan,
sometimes magunahuna ta kining akong problema karon. Naa pa ba kahay sulbad? Naa pa ba kahay escape? Grabe naman gyud ka heavy ang burden nga akong ginadala-dala mga igsoon. So di natutugayon mga higala ang atong pagaisgutan karon 5 lang, no? Ato ning paspasan. Number 1, we are going to talk about the reality of our world. And number 2, mga igsoon. Okay. Temporary nature of our struggles. Number 3, our escape route. And number 4, finding refuge in Christ. And number 5, our response to the world's struggle, mga igsoon. I want you to picture out, to realize ang ato nga kalibutan karon. What is the reality of our world today? In our world today, mga kaigsunan, there is only 2 situation or kahimtang nga naa sa mga tao karon. Because our world was in the middle of the battle of evil and God, mga igsoon. Naatas tunga-tunga. We are in the war zone of the spiritual battle nga sa diin nag-ilog ang kahayag o ang kangit-ngit. And that is why, mga igsoon, sa ato nga kalibutan karon, kung naay mamatay, naapoy mabuhi, naapoy bata nga iba katao. Kung naay nag-suffer, naapoy nalipay karon. Kung naapoy gigutom, naapoy abunda sa pagkaon. Kung naay dapit karon nga sigigira, especially dito sa Gaza, in the Middle East part, naapoy dapit nga peaceful. I don't know sa Pilipinas, matawag ba natong peaceful? Kaya naman tayo political war po din niya, no? Even though nga dili ito mga firearms ang ilang gidala, pero ang gira, mga kaigsunan, grabe, ato yung mabati ang politics, mga kaigsunan. Pero dito mo ato rin kay dool na rabang eleksyon, pero di ko mangumpanya karon ha. So padayon ta mga igsoon. So that is the reality sa ato nga kalibutan karon. Lately lang, natin mga nakita sa Facebook, nga naay mga 5 years old, 6 years old, 15 years old, 4 years old, 6 years old, 70 years old, nga victim sa rape, mga igsoon. Grabe kadaghan nga cases, naapoy anak diriya, nga iyang giputlag ulo ang iyang papa. No? Grabe. Unsa pa gyud? Naapoy bata nga nakita na lang apirti ng luspara na nanay dakong tahi siyang tiyan, gikuhaan na di ay og kidney. I don't know kung nakadungog mo na ni. Before nako siya giapil sa akong sermon, mga igsoon, ako yung gitan-ong background. Kay basin unya og fake kanang dugay na ni siya nga mga balita unya gibalik lang. Pero kini siya, mga igsoon, bag-o pagid ni. Kay naagid sa news, no, sa News TV, sa ABS-CBN ug uban pa. Naapo din niya ang inahan o ang iyang anak gitigbas sa bana. Tanawa ang kalibutan nga inyong gipuy-an karon. Ma-feel pa ba ninyo nga safe ang inyong mga anak? Can you still feel that you are comfortable walking diha sa mga dalan? And I'm not talking about mga kaigsunan para mahimong peaceful lang atong kalibutan. We need to bring back President Duterte, no. Kay bisan pag naa si President Duterte, mga kaigsunan, di gid nato malikayan nga naagyoy crimes. Pero siguro lesser lang siya, because even in the other countries nagakahitabo ni siya, mga igsoon. Next, according to 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are the children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Muna usahay, kapilata makadungog, we are living in this world of hell, impirno ning balaya, impirno ning dapita. Ngano man, wa gyud kalinaw, usahay madunggan sa itong mga anak, puros impirno. Naibata nga nawala, mga igsoon, ipangutana sa pulis, dong asa man ka nagpuyo?
Sa impyerno, sir. Nganong impyerno man? Mao maingon ni mama, impyerno daw mong balay. Kinsa man ang imuhang papa? Di lang ako masulti. Basta Satanas ka ng why. Mao na, sir. Nga naman, mao maingon ni mama nga, mao ni pangalan ni papa. Tungod kay mao'y madunggan sa kabataan. Lisod kayo mga kaigsunan nga kining atong gipuy-an nga kalibutan was once a perfect world nga gibuhat sa Ginoo. But look what Satan did sa ato nga kalibutan mga igsoon. Ingon pa sa The Great Controversy chapter 2. Satan is a cruel tyrant. He is not a safe leader. He will lead men to destruction. But those who follow Christ will be safe, for He have overcome the world. Si Satanas, mga kaigsunan, from the time that he introduced to Adam and Eve that you need to follow me, do not follow God because God will restrict you and He will not give you freedom. And I will give you true freedom. Mo nag-i-offer ni Satan, I can give you freedom. Ang Ginoo dili maghatag og freedom ninyo kay daghan kayong balaod, no, na-restrict mo sa inyong gustong buhaton. Maunay panabi sa yawa mga kaigsunan, pero tanawa unsay resulta. The moment that Eve and Adam eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, naanay gira, naanay divorce, naanay broken families, naanay famine sa lahi-lahi nga mga dapit, naanay mga lupus ang mga tao, cancer, diabetes, ug uban pa mga kaigsunan. And we are suffering until today mga igsoon, tungod lang sa usa ka action sa ato nga ginikanan mga igsoon. And that is one of the very reason why God did not let Satan die dito sa langit. He wanted to expose the evil actions of Satan. Muna nga nakita gyud nato that Satan is not a safe leader. Kinsa may gustong mosunod kang Satanas? Pataas ang kamot. Uy, walay mosunod kang Satanas? Nakadungog ko mga kaigsunan somewhere here in Davao, I don't know. Na the Church of Satan dre tinuod? Well, tinuod dili. Na wala. Asa dapit? Ha? Imagine mga kaigsunan, even Satan, nagtukod siya pundok niya, and I don't know unsa pa mga kalihukan o movement nga naa nila dito mga igsoon. Gani, crisis and pain are very common. It is very common in our world today mga kaigsunan. Usahay, manormalize lang nato, natural man na, nga nagitay na anak. Kaya naanad na ta. Sige na itong anad-anad, maniguwang na lang ta mga kaigsunan. Usahay, matingala na lang ta, uy, nalampasan na po biyan ako ang mga problema nga nagian ako kaniadto. Mo na mga kaigsunan, ingon ang John 16:33 sa tong key text, diri sa kalibutan, trouble ra gyud, no? Di gyud kalinaw ang ato nga mabatnan. Pero God tells us to endure everything because He overcome the world, mga kaigsoon. Na-overcome na niya ang kalibutan, mga igsoon. So that is the reality of our world. And we cannot change the fact, mga kaigsunan. Bisag unsaon nato og kisi-kisi, bisag unsaon nato og buhat, mga kaigsunan. Day after day, naagyoy problema nga moabot sa ato nga kinabuhi. Second, let us remember the temporary nature of our struggles, mga kaigsunan. Why? Because life's transience, kung ingon tag life's transience mga kaigsunan, it emphasizes that life is short and every experiences na atong ma-encounter din sa kalibutan is temporary only. Di na to kalimtan mga kaigsunan that we are living in this temporary world. Whether we like it or not, basin unya, basin ugma, basin sunod simana, appointment na nato. Ingon pa nila, appointment kang kamatayan. Sundoon na ka
ni kamatayan. Pero wa man tani ana mga igsoon. According to James chapter 4 verse 14, we are reminded, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Kung atong tanawon mga kaigsunan, isa sa amo nga mga trabaho diri sa Adam Center Church is to comfort the bereaved family. Pila na ka mga namatyan ang among natuan together with Elder Sol Yambaw, the head sa tawag department sa ato nga bereavement. Makita na mo mga kaigsunan nga na mga matay 6 years old, teenagers, mga young adult, o mga senior na gyud. So dihan ako na-realize mga kaigsunan, ang kamatayon way pilion nga edad. Especially to the young people. Ayaw gyud mo kumpiyansa, bata pa man ko, di sa ko magtinarong og simba. Bata pa man ko. Unya na ko musimbag mga lagads Ginoo, maglingaw-lingaw sa ko kung mag 60 years old na ko. But the question is, how sure are you nga muabot kag 60? According to this verse, naa kay mga plano nga mulakaw ka ugma, naa kay plano nga muabroad, naa kay plano nga muadto ka sa lain-laing mga dapit, pero unsa man na ang imong kinabuhi ug ang imong plano kung mawala ka dinias kalibutan. We are reminded mga igsoon, ma-expire man ganin ang tinapa, unsa na lang kaha ang atong kinabuhi. Life is very short. Gani mga kaigsunan, unexpected lang, dito sa mga church, na usa ka malipayon nga babae. She is a deaconesses mga kaigsunan. Apil siya sa deaconesses. Nagsantasina pa sila pagkagabi after the 10 days of prayer. Nagsantasina, nagchorister siya, ang iyahang last words giingon, I am so very happy. I felt like I am a newly baptized in faith. Iyag yung gibati nga gaan kayang paminaw bago siyang nabautismuhan ug pagkabuntag kay Sabado, Friday evening ang ilang santasina. Pagkabuntag mga kaigsunan, naanay discomfort nga iyang na-feel sa iyang dughan. Giatake na rin siya o wag gyud kaabot sa ospital. Patay. But during that night, later that day, she was very energetic. She was very lively mga igsoon. Wala siya nag-expect nga tomorrow is the last day niya din sa kalibutan. Di ba ta mabalaka anak? Tanaw na to ang situation karon. Basig busy ra kayo ta. Nakalimot na ta sa Ginoo, basig nahimo ng secondary ang atong pagpangalagad. And we tend to focus ourselves in this temporary world nga usahay dili na nato makita ang giandam sa Ginoo for eternity. Tanawa mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, no? Gikan ta sa bata, infant, dali ragid kaayo from infant, mag-kindergarten ta, mag-high school ta, mag-college, mag-apply mo, retire, ang ending point, patay ra gihapon ta. Una di kita maghinambog mga kaigsunan ug unsa may naa ka nato karon, mapadato, mapaartista, masimpleng tao ra man ta, kitang tanan abog ra gyud ta paingon. Tinuod dili? Tinuod gina. Whether we like it or not, makremate man ka, malubong man ka, abur ra gihapon ka paingon. Kanang ato mga gwapo-gwapa nga mga nawong, inigabot ni mo to sementeryo, wa na kay nawong. Kalabira naman ka, wa na kay nawong. So that is the reality of our life, no? Sa panahon, sa karon napatay king size nga bed, napatay queen size nga bed. Pero ang pinakanindot nga bed, kini. Kaysa may nag-avail na daan. May mga tao nga ga-avail na daan, oy, nga ready sila silang kamatayon. Gusto na ko nga akong kasket, bulawan. Gusto po na ako, transparent, no? Arot, comfortable ko, maghigda dito sa ilalom, 6 feet below the ground. Musugot mo sa dili.
Bisag king size pa na, bisag royal size pa na ang inyong higdaanan, diri ra gyapon ta paingon. Tinuod dili? Tinuod gyud. Katawa man mo. Avail now. Avail. Mas maayo man ang andam ta kaysa di ta andam mga igsoon. Okay? So, let us remember that there is hope beyond this world. No matter what circumstances nga ato nga ma-encounter in our daily living, let us remember that there is always hope, mga igsoon. According to 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, mga igsoon. The difficulties in the hardship that we face in our life are only temporarily, mga kaigsuunan, ug di gyud na magdugay. Kanang imong problema karon sa kuryente, kanang problema nimo karon sa bayronon sa ospital, muagi ra gid na igsuon. Mao na ang pinaka-importante sa tanan, itugyan gyud sa Ginoo ang adlaw-adlaw nimo nga kinabuhi. Kay basin unya malimuta, we are more focused on material things nga temporary lang siya ug wala na nato nakita ang mga unseen things which is the eternity that God prepared for you and me. Amen. Amen. Nag-andam ang Ginoo og eternal kingdom, eternal life for you and me. Do not miss this chance, mga igsoon. According to Ellen White, to the Great Controversy, chapter 1, paragraph 5, afflictions are not only a blessing in disguise, but also a school of instruction in which we may be taught how to bear trials and to endure the sufferings of this life. Let us remember, mga kaigsunan, this is the only gift that nobody wants. Nga naman, I don't like trials. I don't like problems. Kisa may mudawat og pagsulay dire, kisa may nagampo, Ginoo, give me sufferings. Pataas ang kamot. Laway nagampo no, puros, Ginoo, tagay ko hayahay nga kinabuhi, tagay ko kwarta, inana man ang atong ampo. Pero kung atong tanawon, mga kaigsunan, afflictions is our schoolmaster, and it will mold us, it will help us to shape our character for eternity, mga igsoon. Amen. Sa eskwelahan, nganong lisod-lisoron magitas to mga teachers. Mangutana daw ko sa mga teachers. Naman tayo mga teachers diri ano? Nganong mangyod nga muagi pa matag exam, ma'am? Kapoy mag-exam mo, di mag-study lang na ita, di na ta mag-exam. Nganong muagi man tabi, sige kisa may ganahan, di ganahan og exam din niya. Quiz. Taas ang kamot. Nakatawa-katawa lagi mo. Nganong muagi man ta ana? Because it will help us. Mauna kung sa bulawan pa mauna siya unsay term gana nang giulay sa hudno nga kalayo aron nga mapurma gid siya. Refine ba? Tama ba term na? Unsay term na? Tama ba? Refine? Okay. Aron ma-refine ta mga kaigsunan, aron nga mahimo tang andam sa dapit nga gihatag sa Ginoo kanato para masabtan nato ato lang yung mabawon. For example, nag-andam ang Ginoo og eternal kingdom sa langit. Lisod pod nga atong dalon ang atong kinaiya nga mga hilabtanon. Muadto kas langit, maugtas ang manulunda. Asa naman po si Kuan? Nangawat na po siya rito atuan na. Lisod yun kayo mga igsoon nga mga tutag langit nga ang atong baba murag espada. Na po ni si Kuan no, tanawa ra murag demonyo ba? Bakti jud kay batasan. Na po ni siya o tapad-tapad na ko murag bagwapa. Katawa lagi mo. Dili na pwede dalon sa langit mga igsoon. But the point is, bisag unsay maagian tos kalibutan, happiness man na siya og struggle. Kanang imong problema karon, mulabay ra na. Amen. Sunod ta, kay basig kagutom na inyong problemahon na podron. 11:30 na, okay. Itong paspason, ikatulo.
our escape route mga igsunan. Unsa man ang atong freedom or what is the true freedom nga atong matagamtaman? Some people says that God is not the escape route but the money. Kisay mo yun? Dili ang Ginoo ang sulbad, kundili ang kwarta. O yun mo dili, partially or kinatibukan yun. Partially, we can say that money can solve our problem. Why partially man? He cannot solve death, but He can give you maintenance. Tino dili? Makapalit kag maintenance, pero di ni mo mapalit ang eternal life. Tino dili? Money cannot also bring back a broken family. Na ako'y nakaistorya mga igsuon. Ang iyang life, murag nagrebellious siya tungod kay ang iyang mama nakakita og lain ug ang iyang papa nakakita na pod og lain. And she decided that she will take her life pinaagi sa paglaslas. Ingon ko niya, igsuon, dili ka na ang sulbad sa imong problema. Bisag unsay buhaton nato dinhi sa kalibutan mga igsuon, na ay mga butang nga bisan ang kwarta dili kaya nga paliton mga igsuon. Usahay ang kaya buhaton sa kwarta, mahimo kang bungol, mahimo kang amang, mahimo kang buta. Ay sabahat, agaan ti kag kwarta, bahinan ti kailag saba, atu-atuwaran niya. Natawa lagi mo. Ay nakarelate wala. Usahay ang kwarta. Sige, istorya ni, mao ni isulti din ha, i-promote ni kana, tay tagaan lang tay kag kwarta. O ako nagsulti ha, kung kinsa ni siya. Pero naanis tong panahon karon, usahay ang kwarta, makahatag ni mong temporary freedom. Basta kwartahan ka, dali ka makagawa sa kulungan. Tino dili? Kung wa kay kwarta, magpakulata ka sa prisuhan. Maunay tinuod mga igsoon. Next, ang gugma karon na distort na mga kaigsunan kay kwarta-kwarta na lang. Wa na may tinuod, bihira na lang gid ang tinuod nga gugma karon. No, matod pa nila bahalag subidahon ang imong nawong basta ang imong kwarta subidahon pod sa kadaghan. Daghan magkwarta. So mapalit na ang gugma day karon pero dili genuine nga love. Ang respeto, no, ang imong mga relatives, ang imong uban pa dinhaa, kung wala kay kwarta, di gyud ka mailhan. Pero og negosyante o OFW ka, daghan kay kag silingan. Tinuod dili? Asa man ato mga OFW diri Kana bitang mo abroad ka, daghan kay mo chat. Huy, naanari ka dito, kumusta naman ka dinhaa? Chocolate baya ha? Paita. Ni abroad na di ay ka, haya-haya na ni mo, padali po kog dollars. Kuya good. Pero sa panahon nga nag-process, wag yun nakita nga silingan. No? Tungod sa kwarta. Inana kagamahanan ng kwarta magkiigsunan. And ang ending point, life of modern people today. Diha ra kita paingon. Mga igsoon, ayaw kayo mo palabig ka stress. No, di kita palabig ka stress. Kaya nga naman, diris kalibutan man kaigsoon temporary, natural, no? I'm not saying nga di na ta manrabaho. I'm not saying nga di na ta mangitag kwarta. But we need to neutralize everything. And we need to prioritize God in our life. Because according to Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Ayaw ka balaka. Okay. Sa atong kinabuhi mga igsoon, diha na to ma-realize ang escape route nga wala giday tay laing agianan sa kinabuhi. Bisag asa ta mo ato wa gid tay escape. Sa diha nga mo bisita mi og kulungan mga igsoon, usa sa mga events sa kinabuhi nga maka-realize ta kung unsay reality sa kinabuhi kung mapriso na ka. Namisita mi kauban ni Sir Labi ang ato ang head deacons karon. Mga visitation sa mga jail mga kaigsunan. Diha nimo makita nga ang tawo mangita giday Ginoo. Wa gilain. Murag nahitabo nga last resort, last option nato ang Ginoo mga kaigsunan. Nganuman kay kung naa pa ka sa gawas, di man ka mabalaka, pero naa na ka sa prisuhan. Diha na nimo ma-value
ang freedom. No, mo din grabe gid no sa una makalakaw-lakaw ko nga di magtago-tago pero karon na priso na. Ikaduha nga event mga kaigsunan kung naay burial. Ma-realize na to, life is only temporary. I need to invest more to God, more than dinis kalibutan. O ang ikatulo, mubisita ko sa SPMC. Usahay makadungog ko diyag magsagit, sa kasakit, nami mga Bible studyhanan, kauban mi nati Emma, nga, gina-Bible studyhan na mo, magsigig-sagit, kay naay cancer sa cervical, magtanaw ko sila mga kigsunan, wagi kalinaw. Murag sakit kayo, paminawon, habang ka Bible study ka, gaagunay sila. Sakit, tama na. Usahay di na to ma-realize ang kinabuhi, kung unsa ka-valuable ang atong kinabuhi, kundi tatagaan ni aning butanga. Muna mga igsoon, palihog, di na ta magpaabot nga tagaan ta niini. No, wa mo nagihatag sa Ginoo. Usahay ilet lang gina sa Ginoo, just like Job. It is Satan himself ang muhatag sa kanato niining tanan mga kaigsunan. But ingon ka ganina, kung dili pa pinaagi sa kalisod, sa gira, sa kagutom, o sa mga linog, kung wala pa nagialaw sa Ginoo, then we are not worthy to enter into the kingdom of heaven, because that will mold us and help us to shapen our character nga mahimo tang perfect being sa pagbalik sa Ginoo. Mao na kung natay problema, dawata mga igsoon, kay walay problema nga gihatag ang Ginoo nga di gyud nato masulbad. Amen. Mangutana ko sa inyo, kinsa may naay problema diri nga 30 years na gid way sulbad-sulbad. Nawala. Grabe na po ng problema ha, oy. Sulbad oy. Masulbad ra gyud tanan natong problema mga kaigsunan. Second to the last, finding refuge in Christ mga igsoon. According to John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diri sa kalibutan mga igsoon, sama sa ang gingon kanina, wa gyud tay peace and comfort nga mabati. Only in His presence we can feel the comfort of God. According pa din niya mga igsoon, sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ingon siya din niya, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Unsa man ang klase nga rest? Matay? Pation tas Ginoo og muduol tas iya ha? Muna ingon sa uban nga, basta buutan kay kano, kuhaon ka sa Ginoo. Mutuo mo, ana? Kay kato ng mga buutan kayo, mo gipangkuha sa Ginoo, tinuod na, dili. Mo siguro na giingon din na, no, come to me, and I will give you rest. O sahay, di na ko musimboy, basi patyon ko sa Ginoo. Dili mga igsoon. The word rest, ato lang butangan gamay og kwan. The word rest in a Greek word mga kaigsunan, gitawag siya anapausin. When we say anapausin mga kaigsunan, it is to refresh, to give us comfort and spiritual rest mga kaigsunan. In the Adventist perspective, duha ka buok ang usage or ang ato ang interpretation ani mga kaigsunan, dual interpretation. It talks about spiritual rest where we can forget or not totally forget yun. Maka-find tag comfort bisag naatay problema. And the second mga kaigsunan, it will give us also the eternal rest nga giandam sa Ginoo for eternity. And that is why matingala ta, ngano maning mga Adventista, bisag daghan na kay problema, magngisi lang gihapon. Inana ta dili. O, nagmugot malagi mo. Ganina pagtindog nako dinhiya, daghan kay nga ang skilay nagsumpay pa. Igsoon, ang atong mga problema, ato ra gyud nang itugyan sa Ginoo because He will give us rest. God is our refuge and strength, in ever-present help in trouble. He will always be there for us. No matter what will happen, mga kaigsunan, Jesus is at your side.
nag-uban siya kanato kanunay. Last na gyud mga igsoon before I end. Our response to the world struggle. Ato nang nasabtan nga ang realidad sa kalibutan naagid ning problems, naagid ning conflict, dili lang kalipay, naapoy kasubo, ug nakita nato nga kining tanang butang temporary lang, ug nasabtan nato nga wala gyoy laing solusyon, wala gyoy laing exit mga kaigsunan. Only Jesus Christ is our exit, the way, the truth, and the life. And nasabtan nato during our trials and problems, He is our refuge, mga igsoon. And last, what is our response to the world struggle? Kaya naa naman di naman ginato mausab ang realidad. Unsa may response nato, mga igsoon? Number 1, we need to trust His plans. Unsa daw? Okay daw, basa daw. 1, 2, 3, go! Pilaman kaninyo dinhiya nga kada gabi ginaampo ang plano sa inyong kinabuhi, pataas ang kamot. Maulo laging uban nganong ana-ana raman. So na half lang. Saligi mga igsuon. Ingon siya, very common, my favorite verse. Jeremiah 29:11. Let's read. 1, 2, 3, go! Unsa daw? Awa pa day. Unsa daw? A plan to prosper you and not to harm you. Ngano man Ginoo ang malagi ko kapasar sa board exam? Ngano man Ginoo nga gidenied man ang akong application sa abroad? Ngano man Ginoo nga inani? Igsoon. There is always a perfect timing for everything. And everything that happens in our life is in accordance to His will. Naagi plano ang Ginoo, mga igsoon. Sometimes, ilet sa Ginoo ang failure. Even though nga God Himself is not the author of failure, because He is not a failing God. It is Satan, but gilet niya, mga kaigsunan, to prepare you a brighter future. What if himuon kang CEO sa company? Unya, by that time, ang imong gi-applyan, kung sa may baba sa CEO? Kung sa may baba sa CEO? Kung sa may baba sa CEO? Madugay tani. Ang sa may baba sa CEO, sekretary na lang sa CEO. Nag-apply ka for secretary sa imong CEO. Kay mo gid ang imong handog, kay second, nga dako-dako diha sa mao nga company. Pero wala ka na dawat. By that time, pila ka mga tuig ang minglabay, 2 years ago, 2 years after, nahimo kang CEO sa company. Asa may pilion mo, sekretary ka, CEO? Sekretary, CEO? O, CEO sa kangkong chips. Dato na kayo karon. Kung imong tanawon, mga kaigsunan, kining failures, kaning rejection, maunay mo palig-on kanimo nga mahimo kang andam sa mas dako nga plano kaysa kanimo. Kay ang plano nimo maura ni, pero ang planos Ginoo dako kay, mga kaigsunan. Do not ever limit the blessings of God nga iyang ibisto kanato. Amen. Wa ko nasuko ha. Tinuod na siya, mga kaigsunan. And our second response, last, sa ikalasa to nga topic, di naman siya mo gana. Nawala na. Hello. Nawala na nga itong mic. Okay, ang ato ang presentation, tara. Our last response, mga kaigsunan, the moment that we gain the hope from God, mga kaigsunan, we need also to share the hope to others. Lain kay nga kita-kita ra, nakabaton kag kalinaw, nakabaton kag gugma gikan sa Ginoo, nakabaton kag mensahe, nakabaton kag paglaom. Unsa may next ning buhaton? You need to share the hope to others. According to 2 Corinthians chapter 1 verse 4, who comforts us in all our troubles. It is God
who comforts us so that we can comfort those in any troubles. Usahay, magunahuna tayo, pasagdi na sila. Iya-iya tag kaluwasan. No! They are our good neighbors, mga kaigsunan. Kinahanglan ang mga naa sa prisuhan, down kay na sila. Ang naa sa ospital, down kay na sila. Ang naa sa mga psychiatrist, mentally, down kay na sila. Gikinahanglan nila ang inyong tabang. Kay sa panahon na pod nga kamo na problema, kinsay mo tabang nato? It is God will comfort us so that you and I can comfort other people. Amen. Review na to, mga kaigsunan. At first, ang realidad sa kalibutan, grabe ka-cruel, very chaotic, but we are reminded that Jesus overcome the world already. And second, nakita nato that there is hope beyond this world. Ayan ay katulo, mga kaigsunan. Sometimes we tend to think na wala nag-escape, but we are reminded that Jesus is our only escape route, mga kaigsunan. And number 4, we are reminded that Christ is our refuge. And number 5, we need to share the hope nga ato nga nabatnan. According to the time of trouble, chapter 42 in the Great Controversy, we are in a world of suffering, but time is short. Christ is coming again. He will restore everything to its rightful place. Mo gini atong hinumduman, mga kaigsunan. Ayaw gyud ikambyo ang langit. Ayaw gyud patintal sa kalibutanon nga mga pleasures, kalibutanon nga mga pagsulay. Asa ra man na ang kalipay sa kalibutan kung mabatna nato ang eternal life. Asa may piliyon ninyo? A temporary world with a lot of worldly pleasure. Yes, malingaw ka. Temporarily ang kalingaw. Kaya after anang kalingawan, naagi. Si tawagan na guilt, naagi mga musunod sa imo, muhan sa imo for the rest of your life. But the true freedom and the true peace and rest, mga kaigsunan, is the eternity nga giandam sa Ginoo. Remember, this world is not our home. We are just passing through. Our treasures are laid up to heaven. Karon, mga kaigsunan, before I take my seat, ingon pa nila, mo na ni siya ang signature nako kung ako'y muwali. Kada wali nako since una, mga kaigsunan, nagi kanta. Kay kining akong mga wali, mga kaigsunan, sa tinud-anay lang, gikan gini sa kanta tanan. Gipili nako nganong gikan sa kanta, sa akong gingon kaganina, mas dali nako ma-express, mas makarelate ko, mga kaigsunan, sa akong iwali kung ipaagi nako sa kanta. So akong ikuan ng maulaw gani ko kay naaman day the voices karon. Pero sige lang, ipangandaman ba na ko ni isa ka tuig, last year pa ni. So ako na lang kantahon. Dili biya ko the voices sa spacey, mga igsoon. But just listen to the message before I take my seat. What day? Kini siya nga kanta, mga igsoon. Mao ni siya akong ginakanta sa mga namatyan. Like very comforting. Oy, ang kanta, mga igsoon, di ni pampatay, ha? This is for those people nga namatyan. Kitang tanan, namatyan man ta. Kitang tanan, mawad-an tag paglaom, but this song will remind us that time will come. We will live with Jesus through eternity. I'm going to sing a song, What a Day That Will Be. Second time nga akong kantahon din niya. Is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day,
Sabay mga igsoon, kabalo mo. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He take me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He take me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He take me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. What a glorious day that will be, my dear friends. I know some of us came in this church nga bugat ang kasing-kasing. I know some of you are struggling mentally. Some of you are struggling sa inyong balatian. Ug usahay makahuna-huna ka naa babay sulbad sa akong problema. Igsoon, as we engage in this temporary life, God is simultaneously preparing a heavenly kingdom for every one of us. My friend, He knows. God knows your pain. God knows your suffering. God knows your burden and your struggle. He also knows how stressed you are managing your family problems. But today, we are reminded that only Jesus can heal your illnesses. Amen. I am hoping that this world full of pain, Jesus is our way out and refuge. I am praying that every one of us, time will come when we all get to heaven. We will shout and rejoice, saying, "Victory! I will be with you, Lord, forever and ever." And from now on, can we say, "I am willing to commit my life to you, Lord"? 1, 2, 3, go! From now on, I am willing to commit and submit my life to you, Lord. This is my prayer. Happy Sabbath, and God bless everyone.